Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan naman po natin ngayon etong sinabi ni na Senator Amy Marcos, nila Ralph Recto, nila Chis Escudero, sino pa ba? Si Bong Revilla, 'di ba? Na dapat daw talaga, hindi lang 'yun, marami naman din talaga. Na dapat po talagang imbestigahan nga raw po ito. Pero nga lamang po, sa akin po naman, bakit po parang may pinipili lang kayo na gustong i-debunk ng senadora ay yung sa panahon lang ni PBBM. Bakit gano'n? May pagka-protectionism naman ang dating nito, 'di ba? Dapat ang imbestigahan po dito, ay yoon pong mula po ng 2016 hanggang ngayong 2024 para malaman natin, talagang magma-match sa sinabi ng pangulo that there are ongoing flood controls, 'di ba? Flood control projects na ginagawa pa. Oh. Ngayon, pagdating po ron sa ano sa pera, sa anomalya, nako, diyan po talaga dapat magkaalaman, 'di ba? So hindi na po lalayo rito si Senator Amy Marcos. Bakit? Mismong kasama nilang senador si Mark Villar, tahimik lang, 'di ba? Oh. Pagpaliwanagin nila, ang tanong, kaya niya ba? Kaya niya bang banggain ang Nationalista Party, 'di ba? Hindi ba siya natatakot na baka hindi siya bitbitin ng Nationalista Party at isuka siya sa darating na kampanyahan, 'di ba? Oh, pakinggan niyo. Kulang kami sa Kongreso at Senado. Naglaan kami na napakalaking halaga. Umaabot ng halos 420 billion kung tutuusin. Aabot siguro papatak ng 1.4 billion a day ang budget sa flood control. Grabe nun, laki. Saan napunta lahat yan? Yan ang masaklap. Kasi eto nga, nag-anunsyo ang ating Pangulo na 5,500 ang natapos na irigasyon. Saan kaya yon? Yun ang talagang dapat nating alamin. At saan napunta yung pera? Umpisa pa lamang ng tag-ulan. Ngayon pa lang, Hulyo pa lang to. Ang haba-haba, paano tayo makakaraos? Yan ang tanong. Kasi hindi pa naman nauubos ang alphabet. Nasa C pa lang tayo, karina pa lang ito eh. May kasunod daw, bukas makalawa, dindo naman. Okay, yung Dindo wala na, hindi po. Tinignan ko kanina sa tracker, eh, wala na ano siya, hindi na palapit dito, palayo na. Meron kasi ako napanood niyan, ang trajectory daw papuntang Davao. Sabi niya, kaya magdasal tayo at yun ay talagang tinuturing na pinakamalakas na bagyo ng taong ito. Nako, mabuti naman nung tinignan ko kani-kanina lang bago tayo mag-start, wala. So mamaya ire-revisit natin 'yon, titignan natin. Okay, eto rin ho si Marcoleta, gano'n rin ang sinasabi ni Marcoleta, and which I totally agree. Sabi niya diyan, ah, and Congressman Dante Marcoleta sa pagsusuri muli ng flood control project sa bansa. Hanapin ang lahat ng kontraktor ng flood control projects, siyasatin, i-audit at papanagutin ang dapat managot. 'Di ba? Tama lang naman din po 'yun. Kaya po dapat diyan rin po sa House of Representatives ay mag-imbestiga rin sila. At makipagtulungan din, makipag-investigate din si Rodante Marcoleta. Magaling ito mag-investigate, I don't know eh. Bakit parang pagka ano, meron tatama ang iba tumatahimik eh, 'di ba? Oh. Ako pabor ako diyan na mag-investigate sila. Now, sabi ko nga kahapon teka muna, ingat-ingat kayo sa sinasabi ninyo na investigate. Baka mamaya 'di ba, gusto ninyong palitawin na ninakaw ni Bongbong Marcos yung kaperahan. Yun pala, bigla kayong mabulaga, nasa kampo nyo lang pala. O, eto ho, sabi rito sa balita by Jarius Bondok ng Philippine Star, August 16, 2023, floods worsen. Okay, lumala pa raw po. Mas sumama pa yung baha. Bakit? Dahil po dinakaw raw, binulsa raw ng mga politiko ang 836 billion budget. Tako. Palagay ko, Senator Amy Marcos, imbitahin mo to. 'Di ba? Baka maraming nalalaman. Tignan natin. Sabi rito, government outlined 834 billion for flood control 2017 to 2023. Oh, ang laki, ganun na ho kalaki yung halaga, 'di ba?
836 billion. Hmm. Dito sa 2017, 2023, naku, isang taon lang ang kay PBBM diyan. So, 5 taon po itong pondo rito na pinag-uusapan natin sa nakaraang administrasyon, which I believe na mas marami po doon ang supposedly dapat nakikita natin. And to tell you honestly, nung kami ho ay nagpupunta ng Zambales tungkol po diyan sa issue ng West Philippine Sea, 'di ba? Nadadaanan namin yun po sa may lugar na yung malalawak na ilog. Totoo pong may mga flood control. Naglalagay ho sila ng mga dike para makontrol ang daloy ng malaking bulto ng tubig. Oras na bumagyo at dumaloy na naman mga tubig ulan mula po sa mga kabundukan sa iba't ibang probinsya at dadaan doon papunta ng Pacific Ocean. Dapat nga yung parte rito ng Isabela kung saan ito lumulusot, lawakan yan eh. Kasi kung titignan nyo yung Cagayan River, pagkalawak-lawak, tama po ba? Dapat ganire, habang dumarating po yung ilog, papunta ng dagat, dapat po mas lumalapad. Na nangyayari, nagiging embudo pagdating ng Cagayan, pagkalawak-lawak. Because of what? Because of quarrying. Oh. Tapos pagdating naman po rito ng Isabela, diyan lulusot na ng dagat, dapat po malawak at mas malalim, 'di ba? At merong mabisang flood control na available po, gumagana 24/7. Tama? Oh. Sabi rito, deluge only worsened in those 7 years. Filipinos lost lives, jobs, homes, farms, shops, schooling, belongings, dishonesty. Sabi ni si Sarah, hindi naman daw kailangan ng honesty. Dishonesty and ineptness taint flood control. In 2019, House Majority Leader Rolando Andaya accused then Budget Secretary Ben Jokno. Hindi ba ito yung katatanggalang ni PBBM sa finance? Oh. Ano raw kung ginawa ni Jokno? He inserted 332 billion pesos for such purpose in 3 years. Grabe, no? Utay-utay, ano? Nag-i-insert sa ano natin, sa GAA, sa budget. Of that, 385 million went to a Bicol town that state engineer said never floods. Oy, joke no, ano yan? Dapat sagutin ito. 'Di ba? No. Bakit ganon? Ano po bang posisyon dati ni Jokno nung panahon ni PBBM? 'Di ba sa kaperahan din? Ay panahon po ni Duterte, sa kaperahan din, 'di po ba? Sa ano ba siya? Finance ba dati? Oh, hindi ko alam eh, sorry ha. 'Di ba? Tignan niyo naman. Nagpadala ng 385 million pesos sa Kabikulan. Hindi po Kabikulan eh, sa isang town ng Bicol, pero hindi naman po binabaha. Parang ano parang yung nagtatayo ng tulay sa kalsada, Department of Finance. Thank you, Yvonne Ember. 'Di ba? Yes, nasa Central Bank din po siya. Ngayon nasa board member na siya ng Central Bank. Nung time ni Duterte, nakalimutan ko sa pwesto ni Jokno eh. Duterte boy yan eh. Ito pa, akusasyon sa kanya, ito, fake river or fake lake dredging. Uy, ibig sabihin walang dredging o sa bagay. Hindi, dapat kapag ganyan meron pa rin kahit hindi binabaha yung lugar. 'Di ba? So, syempre may mga siltation din na nangyayari dyan. Okay, dredgers run only when DPWH officials come to inspect. Sabi po ni Senator Ping Lacson. Ano ba yan? Flimsy flood walls. Nako. Naalala ko dati, etong nung bumagyo noon, 'di ba? Diyan sa may Bicol, pinagtatawanan namin noon kasi yung isa sa mga naging project ni ni Lenny. I believe that was when she was congresswoman, yung project na yon. So, yung naglagay sila ng dike, yun ang project niya. Abay, ginago siya ng kontraktor. Bakit? Dapat po yung dike, dire-diretso yan. Walang patlang. Alam niyo ginawa? May bungi. O, di kitang-kita yung lupa. Tumaas ngayon yung tubig, rumaragasa yung ilog.
Siyempre kukut-kutin po ng tubig 'yun. O pagka nakutkot 'yun at nagkaroon na ng malaking gap sa ilalim ng dike, tuklap-tuklap 'yan. 'Yun ho nangyari. Kaya yung dike, yung ibang parte, nadaos-dos sa ibaba ng ilog. 'Di dagdag bara. Oh, 'yan naalala ko tuloy bigla. Flimsy flood walls, most overflowed during recent typhoons Egay and Falcon in Luzon precisely due to no desilting. Public Works Secretary Manuel Bonoan reported. Okay, ito pa. Poultry sowers, politicals allow subdivision and irrigation, paving without drainage. And ripe palay rot in inundated fields. Bonoan said, Dinus extract 42% kickback. Yan naman po ang ni-reveal naman ni Medji Magalong. Diba? They also act as contractors, suppliers for 15% markup. Putres na yan. 'Di ba? Grabe kinakatay-katay ang pera ng bayan. Ito pa. The town mayor is stepfather of Jokno's son-in-law. Nako. So yung kanyang balae, tama, ni Jokno daw. Oh. The mayor is a public works contractor. The son-in-law, a former stockholder, Jokno denied knowing the mayor. Okay. Eto na. In 2020, flood control reached 90 billion. In 2021, 102 billion. In 2022, 129 billion. 2023, 183 billion. Okay, flood controls or political dynasts favorite pork barrel. That's correct. 'Di ba? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo eh. Naalala ko yung kina Lenny, ang ginawa roon ng kontraktor, putol. Bakit? Para ho sadyang masira ilang taon pagkatapos po siguro na mag-expire na yung COA negative report. Titignan nila ng ano ba, may sira ba to, pangit ba to, ano yung nakita nila, assessment nila. So syempre sa report, ande ongoing pa yan, tatapusin pa yan, ganyan-ganyan. Oh. Kung lahat po ano na, sampalan ng pera, di ba? Yan ho nila tinatarantado ng mga politiko ang pera ng bayan. Isipin mo, gastos ng gastos sa flood control projects, pero ang mga mambabatas natin hindi nag-iimbestiga. Kamusta na? Ano na nangyari? 'Di ba? Mag-site visit tayo, mag-site inspection tayo, walang ganon. Oh. Pero ngayong si PBBM na naging presidente at hindi rin po kinokontra ng Pangulo, 'di ba? Tama ho 'yan, magkakaalaman. Pero imbestigahan ninyo mula pa ng 2016 or 2017 hanggang 2024 para magkaalaman talaga, 'di ba? Okay, so ito naman ho, official gazette, December 25, 2023, and allocations to local government units, MMDA. Ayan ang pondo nila. Ang laki-laki-laki-laki. Oh. So, locally funded projects, regular programs, tsaka yung projects, yan. Regular programs, yan. MMDA Solid Waste, 1.9 billion. Grabe. Maintenance and other operating expenses. Diba? And then total, ito same. MMDA traffic management, okay, wala yan. And flood control, ito. Flood control nila, ang budget. Personnel services, 60 million, 284,000. Ang MOOE, 395 million, 565. Okay? Tapos, projects locally funded, 303 million, 679,000. And then, ang capital outlays, yan po yung mga ano, ang lalaki, milyones talaga. Oh. Kaya sinasabi nga, sa 2 taon naman din po, 2023, 2024, 2022, 2023, nagkamal na ng may nasa, ang MMDA ng nasa 1.3 trillion or 1.2 trillion. Kailangang maimbestigahan po ito. Saan napunta, ano ho nangyari talaga. 'Di ba? Para hindi talaga hindi sisihin ng pangulo. Sinasabi kasi nila na mga DBS ninakaw daw po ni PBBM. Langiya, parang ano ba, ganun ba dati?
Nakasanayan, ganun ba dati? 'Di ba? Oh, lang eto pa, hinahanap ng mga tao. Yan. Oh, 5-year infrastructure development highlights. PRRD SONA, Tuesday, July 27, 2021. Pinagmamalaki niya yung public infrastructure accomplishment yan ng Build program niya from 2016 to 2020. Nagkakahalaga ng 2.5 trillion. So kabilang na po rin di ito ang flood prevention, mitigation, and control. The DPWH completed a total of 11,340 projects spread all over the country with 7,782 projects in Luzon. Yan, and then 1,752 sa Visayas daw at 1,800 daw dyan po sa Mindanao. Grabe. Oh. Higit 2,000 pamilya apektado ng malalalim na baha sa Davao City. 'Di ba? Ano nangyari doon? Dapat imbestigahan din 'yan. 'Di ba? Ang daming iimbestigahan. Tama lang po 'yan. Oh, eto pa. Ito yung flinag po. Na-flag po ang MMDA dito. Bakit? 33 pending projects. Only 4 were ongoing, while 29 have yet to start or were still up for implementation as of end 2022. Kanino pong panahon yan? Kahit kalahati dyan kay PBBM, sa Duterte administration pa rin yan. Let's go down. Sabi rito, si COA daw, uh, kinall out si MMDA. Ito dati, debunk namin ito Hindi, ongoing pa naman yan. Di lang kayo makapaghintay. Pero sa totoo, hirap i-debunk ito. Oh. Sabi rito, dahil po sa delay ng implementation ng 33 projects na nagkakahalaga ng 825,382,000 pesos, which are meant to address the perennial flooding in the metropolis. In 2022, in its 2022 annual audit sa MMDA, and COA noted that out of 47 projects under MMDA, okay, Metro Manila Flood Management Project 1, set to be implemented from 2018 hanggang 2022. Only 29.79. Hindi man lamang nangalahati. O 14 projects lang daw po ang nakomplete. Tapos 33 ang remaining. Grabe, no? 2018 hanggang 2022. ang taktika po rito, patatapusin yung kasalukuyang administrasyon para siyempre pagkatapos bago na madali na pong inenok, 'di ba? Tenga yung trabaho. Oh, magbabudget na naman ng panibago, ganun. Tapos ang gagawin, isasama sa report ng bagong panalo, lalo kung pinalitan niya yung nauna sa pwesto, uutuin ng mga kontraktor, isama natin to, accomplishment mo. Pero accomplishment nung dati, bitin pa. 'Di ba? Ganun ang diskarte nila. Pero ang totoo, yung bago wala nang ginastos, hati-hati na. And ito pa, the COA said that of the 33 pending projects, only 4 were ongoing while 10 have yet to start. Grabe, no, sisimulan pa lang, 2022, 2023. Ito pa, COA calls out MMDA for finishing only 29. Nasa balita po talaga yan. July 4, 2023. Okay. Ito. 29.79. Yan. Yung diniscuss ko kanina. Ito pa, COA flags MMDA over delayed projects in NCR. Okay? So ito ho mga delay projects na to, puro po nung nakaraang administrasyon po yan. Sa tingin nyo po ba walang epekto tong mga to? Baka kaya nga po nagka-delay, putik, substandard pa yung materyales. 'Di ba? Ito yung tinatanong ni June Pro official. Anyari sa MMDA flood control project sa Manila noong 2018-2022, 33 pending but tinulugan. Correct. 'Di ba? Dapat ito maririnig natin ito mga kapatid. 'Di ba? Marinig natin 'yan sa investigation nila. Wala ho akong pagtutol sa investigation. The only concern is bakit naman it sounds like
that IME is trying to single out this administration na dadalawang taon pa lamang sa pwesto. Obviously, marami pa hong ongoing diyan. At yun bang kanyang binabanggit na figures, 'di ba? Ito ba ay dito lamang sa administrasyon na ito? Papaano yung mga nakaraan, 'di ba? Alam niyo itong pangyayari pong ito, nagpapakita lamang po talaga ito na naglaro na naman ang isipan ko eh. Kung totoong magaling po ang ating Tatay Digong, ha? Di sana ho wala tayong problemang ganito. Di sana wala hong iimbestigahan ng ganito ang mga senador natin. Tama? Dapat tapos na ang problema na to dahil hindi naman po tayo ngayon lang binaha. Panahon ni Duterte, binaha rin tayo, nakailan din tayo noon. At grabe rin ang bahaan noon. 'Di ba? Kaya lang yung mga siyempre ang tubig ulan, ewan ko ba kung bakit yung iba pa, mga DBS nabobobo, nagiging makakalimutin, ay nabobobo, nai-impatient at nagiging forgetful. Wala namang kinalaman yung patak ng ulan. 'Di ba? Terrible rin noon. Oh, pero walang investigasyon. Bakit? Mapuputang ina pag nag-imbestiga eh. Sabi rito ni ano, ni Cheesy, ganito na lang ba palagi tatanggapin na lang natin na kapag malakas ang ulan, magbabaha at mapaparilisa ang ikot ng buhay natin? Anong nangyari sa Building Back Better? Anong nangyari sa daang bilyon na flood control projects ng DPWH, MMDA at mga lokal na pamahalaan? Palagay ko dapat tanungin mo, 'di ba? Kaysa unahin yung questionin dito, isingle out niyo yung proyekto ni PBBM o yung programa, ba't hindi niyo isabay at tanungin yung nakatapos ng 6 na taon? Mark Villar, 'di ba? Tanungin nila si Mark Villar. Oh. Kaya lang sana ang investigation na to, hindi po ito magamit ng mga re-electionista para bumida, para mag-ala Tulfo, 'di ba? Na bida-bida sa pagtatanong doon, akala mo naman eto sabi ni Pogi, ah, busisiin natin bilang chairman ng Committee on Public Works. Grabe ang bilis. Ang mga nangyari at dahilan sa likod ng nagaganap na matinding pagbaha, hindi na dapat ito maulit. Harangin mo yung ano. Okay, umpisa pa lang ng taon ay pinaalalahanan na natin ng DPWH at MMDA na isaayos ang mga in, infra, infrastructure, okay, at drainage. At agara naman silang tumugon at inihanda na nila ang mga ito. Sa kabila niyan, nakita natin ang matinding epekto ng abala ng habagat. Hilaw rin to eh. Mainam yung sinabi ng Pangulo, 'di ba? Mas mainam yung sinabi ng Pangulo. Bakit? Sa kanya, let's revisit, 'di ba? The ongoing flood control projects, yung mga ongoing, yung existing na, yung ginagamit na. Hmm. Correct. Sabi ko nga kung magaling na. Kung magaling yung Duterte administration. Anong nangyari? Nasaan yung 11,000? Parang hindi natin naramdaman yung 11,000 mahigit na flood control achievements nila. 'Di ba? Simple lang naman po kasi ang sagot doon eh. Okay, hindi ko naman sinasabing ninakaw ang pera. Hindi naman ganoon. Ito lang, simple lang. Siguro pagka sila tinanong, yung ito rin ang isasagot nila. Na-overwhelm ng bagyo, na-overwhelm ng ano tropical storm Karina. Nahabagat. Alam mo naman pag habagat, hindi biro, extraordinary ang bulto ng ulan. And then itong 5,500 na flood controls na binanggit ng Pangulo natin, hindi po ito dito lamang sa Metro Manila. Ito po ay sa buong Pilipinas at karamihan po ay sa mga probinsya. Okay? Naalala ninyo nung bagong presidente pa lamang siya, hindi ho ba't sinubok siya agad ng lindol sa Abra at sa Ilocos? Pumunta siya ron. Tapos nagkaroon din po ng malawakang pagbaha, parte ho ng Central Luzon at Cagayan na norte, di ba? Oh. Kaya
doon binabanggit na palagi ng Pangulong paghandaan natin, ganito yung gawin natin. Yan, 'di ba? Palalimin yung mga ilog, yung mga dike, no. Kailangan nating maglagay diyan para makontrol ang pasok ng tubig, yung daloy, maiwasan na yung pagkalat, yung mga pagbaha. Hmm. So sa Pangulo, marami rito sa kanya pinagawa dahil may mga ongoing sa mga probinsya, not just in Metro Manila. Nandito po kasi ang MMDA. Oh, 'di ba? Correct. MMDA ang may hawak ng flood control project dito sa Manila. Hmm. Imahinasyon lang ba? Ikaw naman hindi ko nga sinabing ganyan, sinabi mo pa. 'Di ba? Yung kay Digong wala anong nangyari. Sabi nga ni Ray Tejerero, naulanan yata 'to, sabi niya, "Dito sa Manila ang flood control o gags." So, ibig sabihin walang ginawa talaga ang, mga Duterte sa ano 'no, sa Davao 'no. Kaya pala grabe baha dun, 'di ba? Konting ulan pa nga lang daw dun, bahaan na agad, eh. Parang nagre-reunion. Siguro yung tubig nasa lupa, 'pag nakita na yung, ulan sa taas nanggagaling, lalabas na yung tubig, gano'n yata. Nagre-reunion. Ay naku. Okey, ako again ulitin ko lang, I'm okay with the investigation para ho talaga magkaalaman, pero gawin po nila ito with all honesty and impartiality. Walang kinikilingan, walang sini-single out, 'di ba? Para ho may maparusahan, irekomenda nila, oh, sampahan nila ng kaso. 'Di ba, sa ombudsman. Yung mga kontraktor, hanapin, sabi nga po ni Marcoleta, no, i-audit, papanagutin yung mga dapat na managot. Tama, okey po tayo diyan, okey?